Nagbaba po si Senator Jinggoy at ang kanyang SOP dito ay 30% as per our District Engineer Henry Alcantara. Dineliver ito nung lumabas ang mga item na to sa GAA. Mga driver namin sa DPWH Bulacan First ang nag-deliver sa kausap nila. Si Christian Santiago at saka si Andre Balat. Your Honor, tungkol po sa sinasabi niya na ako po ang kausap ng mga politiko, hindi po totoo yan na ako'y nagdi-deliver sa mga politiko. Senator Joel 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. And we are not even involved during budget hearing. Your Honor, naniniwala po ako, nalalabas po ang katotohanan kung sino po ang may gawa ng mga ghost project nito. Tulad po ng Masyado nang matagal ang sinasabi niya, hindi Mr. naman Chair, totoo. if I Point of may. order. Mr. Chair, if I may, very Tagal na sinasabi niya, hindi naman totoo sinasabi niya eh. Mr. Chair, if I may, very quickly, with due courtesy to the Honorable Abante. Nagbaba po si Senator Jinggoy at ang kanyang SOP dito ay 30% as per our District Engineer Henry Alcantara. Dineliver ito nung lumabas ang mga item na to sa GAA. Mga driver namin sa DPWH Bulacan First ang nag-deliver sa kausap nila. Si Christian Santiago at saka si Andre Balatbat. Galing din ito sa utos ni D. Alcantara. Noong 2023 naman, ay naglabas na 600 million si Senator Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din. If I'm not mistaken, sorry. Pwede kong sabihin ko po kung anong mga projects to, mga line item din. Please proceed with disclosing the line items so the nation may able to tie the line item to the political personality involved. First, rehabilitation of flood control structure along Balagtas River, Barangay Panginay, Huwawa, Phase 3, Balagtas, Bulacan, with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure, Station 12, plus 589 to Station 12, plus 739, at Barangay Bambang, Bukawe, Bulacan, with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure at Station 4 plus 204 to Station 4 plus 354 at Barangay Turo, Bukawe, Bulacan with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure at Station 3 plus 036 to Station 3 plus 236 at Barangay Kaingin, Bukawe, Bulacan. Construction of this also has an amount of 75 million pesos. Number 5, construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure, Station 5 plus 466 to Station 5 plus 667 at Barangay Bunlo, Bukawe, Bulacan, with also an amount of 75 million pesos. Construction of Balagtas River Flood Mitigation Structure at Station 3 plus 533 to Station 3 plus 683 at Barangay Santol, Balagtas, Bulacan with an amount of 75 million pesos also. Construction of Balagtas River Flood Mitigation Structure at Station 7 plus 654 to Station 7 plus 804 at Barangay Dalig, Balagtas, Bulacan also with an amount of 75 million pesos. And last is the construction of Balagtas River Flood Mitigation Structure Station 14 plus 124 to Station 14 to 200 plus 274 at Barangay San Juan, Balagtas, Bulacan. Also with an amount of 75 million pesos. And all in all with a total of 600 million pesos. Can you state again for the record the total amount and that this is the projects for which particular political personality? 600 million pesos last 2023 from Senator Joel Villanueva. Thank you. Please proceed with your handwritten statement. At ang SOP nito ay 30% din. Binigay din ito nung lumabas sa GAA
at i-deliver sa bahay niya sa Bukawi ni D. Alcantara at dating hepe ng aming construction si Engineer JP Mendoza. Si D. Alcantara namin ang masasabing chief implementor. Siya po ang kumakausap sa lahat ng politiko na involved dito. At least 3% po siya sa lahat ng projects na dumadaan sa opisina namin. At pinapasabi pa nga sa amin sa mga kontraktor na kung gusto nyong magkaroon ng maraming project sa susunod, ay magbigay kayo ng additional na 2% sa kanya. Parang finder's fee daw. Si D.E. Henry Alcantara po ang usually nagde-deliver sa mga politiko at kay Yusek Robert Bernardo po. Pasensya na po, ito pa lang po ang aking mga masasabi sa ngayon. Mabigyan lang po ako ng sapat na oras pagkakataon na makausap ang aking mga abogado. Handa na po akong maglabas ng lahat ng nalalaman ko pa. Maraming salamat po. Mr. Chair, Mr. Chair, Mr. Chair. I still have, may I be allowed to continue? Mr. Chair, We have to allow Congressman Adyong to finish his interpellation. Mr. Chair, it's the rule is majority than minority. Yeah, Congressman Mr. Chair. Garbin, To be clear, as far as practicable, it is the rule of an alternating majority-minority. So you will have your time after this is finished. So two majority, then two minority. No, the rule is as practicable, majority alternating with the minority. That's the rule. Check the rules. Move to suspend, Mr. Chair. Meeting resumed. Please proceed. Yeah, Mr. Chair, thank you. Para naman, Mr. Chair, hindi tayo magmukhang because we don't also want just as mere allegations, no? We just want to know from our guest, Bryce, do you have a circumstantial evidence that can prove your allegations as indeed these arrangements ay nangyayari? Meron ka bang pruweba, halimbawa, text man lang or tapan or para at least just to make sure, no, for fairness sake. Your Honor, regarding sa mga text messages, wala po. Lahat po ito, sinasabi po ng aking boss sa akin. Okay, si Alcantara. Kagaya nga po ng sabi ko, ganun po ako kaklose sa kanya. Lahat po ng transaction sinasama namin. Thank you. Mr. Chair, did we invite Engineer Alcantara? Engineer Alcantara is here. Okay. Mr. Chair, may I continue? Mr. Chair, kanina sinabi mo, sa unang tanong ng aking kasamahan dito, si Congressman Garbin, na lahat ay kontrolado ni D.E. Alcantara. Tama ba? Na he wanted you to be his assistant district engineer. Kasi gusto niya kontrolado lahat. Tama ba, Bryce? Yung pagkarinig ko. Yes po, Your Honor. Thank you. Gusto ko lang malaman itong connection with the Sims Construction. Anong year po kayo naging back chairman? Ibig sabihin si Engineer Alcantara din po ang nagtalaga sa iyo na maging back chairman. Yes, Your Honor. Okay. Ako ang nag-recommend. Okay, siyang nag-recommend. Kasi gusto niya, kontrolado niya lahat. Kaya nga nandyan ka. Yun ang gusto mong sabihin, di ba? So, anong year ka naging back chairman? Kasi, Mr. Chair, I want to know, yung sa base po sa salaysay ni Sally Santos, ito po yung mga ghost projects sa Bulacan na panalunan po ng Sims Construction, Wawaw Construction, ay yung isa pa, Mr. Chair. Na kung saan, Mr. Chair, according sa ating data, ay ang naging chairman nito sa pagbibid nitong mga projects, na mga ghost projects, ay si chairman nito ay si Engineer Bryce. Gusto ko lang malaman, Engineer Bryce, sabi mo, ikaw yung tinalaga ni D.E. Alcantara as maging chairman. Ibig sabihin, yung pagkapanalo ng Sims na connected sa mga ghost project ay ay yung pagbibid nila ay according to Sally ay pre-arranged na, kumbaga siya nang mananalo. Tama po ba? Yes po, Your Honor. So, ibig sabihin, nag-bidding lang kayo pero pre-arranged na kasi ang sabi ni Sally Santos na may-ari nitong kumpanya na to ay pinapahiram niya yung kanyang lisensya sa inyo para siyang manalo dito sa mga bidding na to kung saan ito
itong particular na project na to ay nakalista, napuntahan ng Presidente as ghost project. Tama po ba? Yung kay Sims. Yes po, Your Honor. Okay. Thank you very much, Mr. Chair. And now I give way to other members who wish Yes, to... but before going to the minority, we would like to allow District Engineer Alcantara to respond to the allegation of Engineer Hernandez. Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Yung sinasabi niya po na dinala niya sa akin ng pera, hindi po totoo. Wala po akong tinatanggap tungkol po sa nanggagaling na transaksyon nila Sally Santos. Kahapon po sa Senado, binanggit po ni Sally na sila po ang nangongontrata. Paano niya po ibibigay sa akin? Kung iyon po ay kontrata nila. Pwede po bang ibibigay sa akin ng buo yan? At sasabihin niya na hindi niya tinitignan? Your Honor, totoo po sinasabi niya, nung dumating po ako dyan, sila ay mga next rank and file doon po sa Chief Construction. So bilang siya po yung pinaka-senior na kasunod doon, sa amin pong hierarchy, sinusunod po namin yon na siya. Totoo naman po na nagtiwala ako sa kanya. At marami po magpapatunay. Andiyan po ang mga hepe namin na kasama namin dati. Andiyan po ang project engineer na magte-testify po. Sila po ay mga biktima po ng pamumwersa at pamimilit ni Engineer Bryce at ni Engineer JP de Guzman, Mendoza. Actually po, ang proyekto po ay hinahawakan ng project engineer, ini-implement ng section chief ng construction. Ako po, umaasa po ako na sa pirma nila, kaya po ako ay pumipirma at binabayaran ko po yan. Pirmado po ng mga project engineer, pirmado po ng accountant ko na nag-review po ng mga dokumento na yan. Your Honor, tungkol po sa sinasabi niya na ako po ang kausap ng mga politiko, hindi po totoo yan na ako'y nagdi-deliver sa mga politiko. Senator Joel 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. At sino po ang makakaalam kung sino po ang naglalagay dyan? We are not part of the BICAM. Wala po kaming alam dyan. As my superior said, Undersecretary Cathy Cabral, kahit sila po hindi nila alam yan. Paano pa po ako? And we are not even involved during budget hearing. Your Honor, naniniwala po ako, nalalabas po ang katotohanan kung sino po ang may gawa ng mga ghost project na ito. Tulad po ng sinalaysay ko sa inyo. Meron din po akong affidavit at andito po ang mga tao na nung pinatawag ko po sila ng August 3, 7:30 ng gabi upon the report of Engineer J.M. Ramos na di umano'y pinipilit siyang pirmahan ang 5 voucher, I think, sa pagkakatanda ko po. Siya po'y tumanggi. At siya po ang nag-report sa akin kasama si Engineer Galang na sinasabing, boss, mukhang niloloko ka na ng 2 tao mo. Bakit? Kasi ilang series po ng meeting na tinatanong ko sila, mag-inventaryo kayo ng mga project natin dahil magkakaroon ng malawakang pag-iimbestiga rito. Mr. Chair, Opo, point of Mr. order. Chair. Point of Mr. order, Chair. Mr. Chair. Yeah. Masyado nang matagal ang sinasabi niya. Hindi Mr. naman Chair, totoo. if I Point of may. order. Mr. Chair, if I may, very Tagal na quick. sinasabi niya. Hindi naman totoo sinasabi niya. Mr. Chair, if I may, very quickly, with due courtesy to the Honorable Abante. Ang sa akin lang po naman, siguro para hindi po malihis yung flow. So earlier, nagkaroon po tayo ng testimony kay Engineer Bryce Hernandez. And I believe there are members who are next to question. Of course, we also respect the rights of the Honorable Engineer Alcantara. And nandiyan dyan naman po siya. So yung mga ito po, Mr. Chair, ay itatanong rin natin kay Engineer Alcantara. For the meantime, Mr. Chair, may I suggest that we move to the next interpellation? Yes.